Day in my life as a Filipina worker dito sa Australia. Good morning guys! Tara maghilamos-hilamos lang muna tayo ngayon dahil nga kagabi ay naligo na ako. So nagre-ready na nga ako papunta sa aking trabaho. Ito ay mga 7 o'clock dahil yung pasok ko ay 7:30. So si Neil ay nakahiga pa rin dahil magpasa hanggang ngayon ay masama pa rin yung kanyang pakiramdam. So niya ako ihatid sa trabaho. Sabi ko sa kanya wag na, malapit lang naman. Ang sabi ko lang sa kanya ay uminom siya ng maaligamgam na tubig pero hindi ako sure kung talagang umiinom siya kasi hate niya talaga ang uminom ng tubig. Mas gusto niya talaga yung malamig na juice. So sa kanya pag kailangan niya akong tawagan niya ako pagka hindi maganda yung kanyang pakiramdam kasi uuwi naman ako sa bahay dahil malapit lang kami sa aking trabaho. Kaya andito na ako sa aking trabaho kaya pagdating dito ito yung usual kong ginagawa. Magpapalit tayo ng costume dahil hindi pwedeng wala tayong coat, wala tayong jacket na suit habang nagtatrabaho kasi malamig. Na nga ito ng tagapagluto. So ako naman ay busy magbalot ng mga muffin. Kasi alam nyo ba pag muffin talaga yung niluluto namin ay matrabaho. Lahat pagkatapos nyan lilinisin mo yung mga muffin molders, magwawalis, maglilinis ng lahat ng mga plato, ng mga bowls nila. Pag nasa break yung tagaluto, kailangan naglilinis na ako. Kailangan tapos ko na yung mga nilinis ko pagbalik niya. Kasi bago ako umalis papunta sa aking pangalawang trabaho, dapat tapos ko na at wala akong iiwan sa kanya ng mga hugasin dahil marami pa siyang gagawin. Level talaga ang pagod na mararamdaman mo pagka nagtatrabaho ka sa kitchen. Compare mo dito sa aking pangalawang trabaho sa retail. Although dito sa retail, may araw kaming medyo malakas talaga. May araw din naman na hindi. Lalong-lalo na pag winter. 6:15 ay out ko na kaya sinundo na ako ni Neil sa aking trabaho. So pagdating ng bahay ay hiniluto ko na yung aking pansit dahil ito na naman yung gusto ni Neil. Pansit kasi hindi siya marunong magluto nito. Ito lang talaga yung isa sa mga paborito niyang pagkaing Pinoy. Chicken breast nga pala itong ginagamit ko sa aking pansit kasi medyo mabilis siyang maluto compare ko doon sa pork or sa beef. Pag beef kasi medyo may katagalan mo siyang lulutuin kaya ito na lang pinakamadali. Last week kasi nagluto ako ng sinigang na baboy, parang 4 days ko yata kinain yun kaya para akong naumay kaya sabi ko sa kanya magluluto ako ng pansit para maiba naman yung aking pagkain. Ito kasi talaga to ni Neil yung pansit kahit nga pagka lumalabas kami, pupunta kami sa mga Chinese restaurant, ito yung mga ino-order niya na may mga gulay. So magkabaliktaran nga kami talaga ng mga pagkain. Iba yung kanyang pagkain, iba din yung akin. Mahilig ako sa seafood, hindi siya kumakain ng mga seafood. Kaya nakikita nyo, magkaiba kami ng pagkain pagdating sa bahay. Kanya-kanya kaming luto minsan yung pagkain niya talagang kinakain ko, ang pagkain kong madalas hindi niya nakakain. Yung ginamit ko sa aking pansit, kung tawagin sa amin ay Mickey, yung kulay dilaw na malalaki, tapos bihon na yung maliliit. Kasi masarap to pagka i-mix mo. Nilagyan ko lang siya ng carrots, cabbage, yun lang, tapos capsicum kasi gusto ko maraming gulay. So si Neil kasi hindi siya kumakain ng maraming gulay, ako lang talaga. Ang marami niyang kinakain chicken. Ito, pinakain ko siya ulit kahit tapos na siya kumain ng kanyang diet food. Sumabay pa rin siya sa akin ng kain kaya binigyan ko na lang kasi kawawa naman. Ito lang yung pinakagusto niya, yung pansit. Sabi ko yung Shanghai, hindi na ako magluluto muna kasi pork yung ginagamit ko or beef. Pahinga muna siya sa meat. Pakainin muna siya ng pansit at Shanghai, wag lang yung sinabawan na isda.